ninyo ha. Ito yung balita. Usap-usapan ngayon ang Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Lebiste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga... Ito naman yung sinasabi ngayon na panahon pa daw ng mga Duterte. Meron na yan. Talagang kailangan nyo idikit, ano? Hindi naman yan ang issue eh. Ang issue, bakit may bonus? Sabihin na natin, nung panahon pa ni Pinoy, panahon pa ni Duterte may problema na, ba't di natin solusyonan ngayon? Bakit kailangan nyo pang ibalik yung, hindi, noon pa yan. So what? Di ba? Yan ang hindi ko maintindihan eh. So what kung noon pa yan? Ang issue ngayon, dapat ngayon solusyonan. Para bagang ang dating, hindi okay lang yan, o ano lang yan. Pinupolitika nyo eh. Congressman ayon kay Lebiste. Pero ito po, ayon kay Nabotas Congressman Toby Chanco, hindi pala yan bagong kalakaran. Ayan na. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso. Ito kasi si Chanco ito, alam natin to eh. Selective yung pagiging totoong tao nito. Maniwala kayo sa akin, peke ito. Peke ito. Selective lang yung kanyang sinasabi. Yan yung kanyang binabanatan. So, nabigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ayon kay Tiangco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. Grabe no, lahat na lang may bonus. May bonus? Anak ng tutsa. Dapat talagang buwagin na itong kamera. 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Appropriations Bill na ginawa rin noong Oktubre. Tinan mo, ang sunod na bonus ay dapat Sakto. itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Lebiste dahil binibigay nga yan bago May kanta dyan eh. Ibigay mo na ang aking Christmas bonus. Sino-sino po ba ang nakatanggap ng Christmas bonus dyan? Sige na, isabihin nyo na. Sana all. May Christmas bonus. Sana naman. Yung mga nanonood sa akin. Kilala niya kung sino kayo. Sana may Christmas bonus sa lahat. Biro lang ha. Gago! Tuloy. break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. Tinanong namin si Congressman Chanco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010. Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kani-kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Grabe. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus at kung saang bahagi ng House budget ito nanggagaling. Pero ito ang talagang malinaw. Itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Yo. Walang kailangan mga resibo, walang kailangan mga patunay kung saan ito ginastos. Yo. Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang cheque. Nako. Sa madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang constituency sa distrito o di kaya sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Ayun lang. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation. Ang maintenance and other operating expenses Naku or po. MOOE ng mga congressman,
hindi rin kasi kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatak po yan ng halos 1,000,000 piso. Nako po. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Ang laking pera, hindi chinecheck. Bakit po ganon? Taong 2011, pinasa ng 15 Congress ang Senate Concurrent Resolution number 10 na nagsasabing hindi na kailangang busisiin ng COA ang pagliliquidate ng mga MOOE, Yun mga lang. mambabatas. Ah. Ang kailangan na lamang ay isang sertifikasyon mula sa mambabatas Nako. na nagamit sa tama ang pera ng MOOE. Patay tayo Bakit? dyan. Dahil ito naman daw ang dati ng kalakaran na ginagawa na lamang nilang formal. Kaya't ang ginigit ngayon ni Tiangco, maging mas prangka ang Kongreso at aminin ang pagtanggap nitong perang ito. Pero higit sa lahat, kailangan din ng mas mahigpit at masinop na mga patakaran sa paggamit nitong pera ng bayan. Dapat bang ipatuloy itong patakaran ng liquidation by certification? Lubos-lubos ba talaga ang tiwala natin sa ating mga mambabatas? Lalo na para sa mga politiko na madalas laway lamang ang puhunan, laway lang din ba ang ating pangahawakan? Mga kapatid, Ayun. Ed Lingaw po, maging maalam at Alam mo, pakialam sa mga napapanahong In balita. fairness, tama ka dyan, ha? Oh. Yun nga lang, yung sinasabi ni Tiangco na yan ay hindi lang nangyari ng panahon ni Marcos. Hindi yan ang issue. Tiangco, wag mong baguhin ang issue. Yung binabago mo yung issue eh. Ang issue dito ay bakit ganyan? Sana man lang magkaroon talaga ng matinding pamantayan na, uy, wait lang, bakit ganun? Lagi na lang ganyan ang nangyayari. Bakit tila parang walang pwedeng bumusisi sa inyo? Yun ang dapat focus natin ngayon eh. Kasi kung sinasabi nila, hindi, ginagamit naman yung banat bay sa sa constituent. O bakit hindi natin bigyan ng resibo? Bakit hindi natin bigyan ng ways to check if it is really used? Or ibinulsa? Eto ang tanong. Mapapagkatiwalaan niyo ba yung mga congressman? Wala nang tiwala ang mga Pilipino sa mga congressman. Tapos ngayon parang sasabihin nyo na, hindi, ano naman yan, kalakaran na yan noon eh. So, dapat parang tanggapin na lang natin. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Ito nga eh. Yun yung confidential funds na pinupunan ninyo kay BP Sara Duterte, sinasabi ninyo, dapat meron yan. I-liquidate yan ng mismong COA na nga nagsabi na ginamit sa tama. Hindi, yan ang sinabi, unmodified ang binigay na ratings. Ibig sabihin, nagamit sa tama, maayos yung proseso. COA ho ang may karapatang magsabi niyan. Buti pa nga kahit papaano nagsasubmit sa COA itong confidential funds. Buti. Kayo. Wala. You are not under any agencies of the government na para alamin, busisiin. Buti pa nga yung confidential fund na bubusisi ng COA. Pero sa inyo, wala talagang nga. Tapos nagagalit kayo? Papa-impeach ninyo? Dahil walang tiwala. Sino? Eto na lang eh. Kanino mas walang tiwala ang taong bayan? Sa inyong mga buhayang congressman? O kay BP Sara Duterte? Kita nyo naman ang taas ng trust rating ni BP Sara Duterte. Ibig sabihin lang nun, mas may tiwala ang mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Sa inyo, bagsak kayo. Bakit? Walang tiwala sa inyo. Tapos, bawal pang busisiin? Bawal pang alamin ng COA? Isipin mo, magkano yun? Kung umaabot mahigit 1,000,000 ang MOOE ng Kamara. Bawat congressman ito So sa bawat congressman, merong 12 na buwan. O ibig sabihin, merong 12 million. Aside from that, may mga ilang bonus pa. Unda yung pinakita kanina, mga bonus yun.
Hindi lang pala isa. Di ba? Madalas nangyayari pala na may bonus kayong animal kayo. Magkano yun? Eh, ang sabi pa nga ni Libiste, maaari yung iba mas malaki. Di ba? So, ano ibig sabihin lang yan, mga kababayan? O, ibig lamang pong sabihin yan. Eh, kayo ay mga walang kwenta at mga plastic na mga quote-unquote public servant. Dapat kayong buwagin. Yan ang totoo. Yay! Ako na yung sound effect, ano? Hindi ko mapindot eh. Di ba po? Patay tayo dyan. Kaya, alam mo, mga kababayan, ito sinasabi ko nga sa inyo, dapat bantayan natin. Kasi ngayon, tila para bagang sinisira nila si Libiste. Dinadown nila si Libiste. Binababa nila yung parang credibility ni Libiste. Ngayon nga meron yung kaliwat kanan ng pagbabatikos to mga quote unquote political analyst na mga kakampwet. Parang binababa si anything that would somehow madidikit sa mga Duterte, ibababa nila whether kung ano pa sabihin niya o hindi. Halo-halo yung mga yan, yung mga kakampwet na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo